Alam nyo na kung ano ang mangyayari. Parang nananakot. Alam nyo na. Siyempre, SHS segment. Welcome sa lahat ng mga regular at mga silent listeners po natin. Kung baguhan ka, pakinggan mo na lang. Tapos, bahala na kayo kung maiibigan ninyo. Pero may 2-3 taon na ba natin ginagawa ito? Ang mga channel members, alam na alam yan. Salamat po sa pag-share ng ating mga episode. Lalong-lalo na 2 lamang po ang ating ibabahagi ngayon sa inyo na kwento sapagkat yung ikalawang kwento dito, nakita ko medyo may kahabaan siya. Anyway, mga kwento ni na Purple Lady at ni Tetay ang bibida po sa ating SHS na syempre kasama pa rin natin ang masarap at mainit-init, all natural, organic, huwag kang magpanik. Syempre ang kape ni Lola Trinidad. Si kape ni Lola T, available po yan sa HTV merch sa Shopee at open na rin sa ating TikTok shop. Pwede ka na mag-purchase doon. Thank you! Kaya go na para matikman na ang Irish Cream, ang Hazelnut Butterscotch at syempre ang Barako flavor. Yan yung mga available ngayon. Check mo na syempre, like and follow kape ni Lola Trinidad Facebook page para sa direct links ng mga nabanggit natin ng mga online shops. Here we go sa mga story ngayong gabing ito. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Gusto ko lamang pong ibahagi ang karanasan ko noong college days ko. Natatandaan ko po kasi noong college ako, isa sa mga naging requirements ay yung paggawa ng movie at napagdesisyonan po ng assigned director namin na sa North Olympus Subdivision po kami mag-shoot ng mga scenes namin. Kadalasan inaabot na po kami ng gabi sa kaka-shooting dahil sa dami ng scenes at lalong-lalo na yung preparation. Ibahin pa si Red or ibukod pa sabi niya dito. Yun bang mga dinidelete namin na mga extra script o kaya yung mga on-site na editing na ginagawa namin? Nakagawian na namin na bago maghiwa-hiwalay after ng shooting ay mag-pray ng magkakahawak ang kamay. Depende kung saang part ng subdivision kami inabot. Sa di ko maipaliwanag na feeling, every time na mangyayari yun, nakakaramdam ako ng malamig sa gawin ng paa ko kahit na hindi naman po mahangin sa paligid. Sa huling araw namin ng shooting, doon na rin po kami inabot sa plaza. So ito na po yung last night ng shooting namin. So habang nakaupo ako sa gilid at pinapanood po yung ginagawang produksyon ng mga kasamahan ko pang iba, ewan at bigla pong may bumulong sa isa kong tenga. Malalim na boses ng isang lalaki at yung language po niya ay hindi ko maintindihan. Kung susumahin at i-recall ko siya, Sir Red, galit yung voice at para bang boses ng demonyo na nagkanda patong-patong kaya parang feeling ko choir ang dating. Ang nakakabigla lamang dun ay yung kasama o yung katabi ko doon, Sir Red, sa gawing kanan ko ay narinig din daw niya yung same na bulong. Kami lamang pong dalawa ang nakarinig ng boses na yun. Sinabi namin agad yun sa direktor namin dahil kilabot na kilabot talaga kami. Hanggang sa napagdesisyon na nang mag-pack up na, pero bago po kami umalis ay nagdasal pa kami. Ako po pala si Miss Purple Lady, isa sa mga silent listeners ninyo sa Caloocan City. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Okay, so medyo maiksi lamang itong isinend sa atin ni Miss Purple Lady pero nais ko lamang malaman kung meron ba kayong nalalaman dito sa binanggit niya kasi na lugar kung ano ba yung nalalaman ninyong maaring dark history ng lugar na ito, nitong subdivision na ito, or ito lamang ba yung katangi-tanging nangyari dyan sa North Olympus Subdivision? Diba? Kung sakali man, ito
meron din kayo, halimbawa mga nakikinig sa atin dyan, meron man kayo dyan na same or pwedeng iba namang karanasan pero same na location, pwede nyo po yung isend sa amin sa sindakstories2008@gmail.com. Ikwento nyo yung karanasan ninyo sa amin at nang sa ganon ay mapagsama-sama natin at magkaroon din po tayo ng isang compilation para po dito sa istoryang ito. And kung nyo po natatandaan, itong nakalipas lamang ng finiture po natin, ito lang recent lang sa episode 347 natin nung nabanggit ko yung tungkol po sa NU. Hindi po dito sa pinag-aaralan ko sa Fairview. Dito po yan sa may Gawing Kalamba na sinabi ko sa inyo kung nakinig kayo noon at kabilang ka sa mga nakapakinig ng episode 347. Sinabi ko doon na before NU Kalamba, nandun po talaga nakatayo sa same exact na location na yon yung St. James College of Calamba na ngayon nga ay building na rin po ng NU. Siguro ni-renovate lang nila, ginamit pa rin yung dati. Pero ito nga, basta puntahan lang natin itong isang comment na sinabi po dito ni Dave Sales. Sabi niya, greetings from Calamba. I can confirm yung creepiness po ng dating St. James. Naging somewhat tourist attraction po siya sa mga locals before ito ma-demolish para mabigyan ng daan yung NU. Ang daming dark hallways at rooms na may mga naiwang gamit. Ang nostalgic at ang eerie at the same time nito, though wala naman akong naging paranormal experience. May unsettling siya na feeling kapag naglalakad o maglalakad ka dahil para nga pong merong nakatingin sa'yo. Sabi niya dito. Ganon din si Jenica Martinez na tiga NU Laguna. Maraming salamat. At sabi dito si Wences 319. Katabi ng subdivision namin yung NU, sabi niya. At ito rin si Small Battery Ball, maraming salamat din. At kay ito yung mga lagi pong nakikinig sa atin. Ito si Nomi013 waiting for Lazada para daw po dun sa Hazelnut. Amin na yan, sabi niya. And meron din tayo munang isa pang kwento at mga comment na babasahin before natin puntahan itong third story or make that second story natin. So parang third story na rin natin dahil syempre ito sa mga comment na to. Sabi ni Yumi na Kamura, naaalala ko po tuloy yung tricycle driver namin o sa amin. Bulacan lang naman kami pero yung lugar mismo namin ay gitnang bukid. Mag-isa lang yung tricycle sa pila at pasakay na ako. Nagsi-cellphone yung driver nung time na iyon. And akma pala akong sasakay bigla na pong umalis yung tricycle. Tapos maya-maya bumalik po siya at ang sabi ng driver sa kasamahan niya, "Loko, nawala yung sakay ko." Visit. Akala ko story na yun pala parang hindi pa pala daw siya nakasakay. Tapos nagulat yung tricycle driver sa kalagitnaan ng daan niya na wala yung pasahero. Yung pala hindi pa na isasakay. Pero ito, sabi naman dito sa isang comment, si The Real Chichay, sa story number 3 natin sa SHS episode 347, meron din po akong experience sa lamay ng papa ko way back 1998. Ikailang gabi na ng lamay yun, Sir Red. Isang madaling araw ay nagising bigla si mama na parang may bumukas ng pinto ng kwarto ng chapel kung saan pwede magpahinga yung family. Ang pagbukas daw sa Red ay yung parang may tao na talagang nagbukas para sumilip. Tapos bigla na namang nagsara ng maayos at dahan-dahan. Bigla daw pong napatayo si mama kasi ang tahimik ng kapaligiran afterwards. Nung paglabas din po niya ng room, nakita niya na lahat kami natulog sa mga upuan ng chapel. Pinagigising po niya kami at ikwento yung nangyari. Okay, so natatandaan ko yung part na ito. Ito yung sinasabi na wag tutulugan ang patay. Sa story number 3 natin sa episode 347 kasi natatandaan ko it's a voice message. Oo, yung mismong sender. At yun yung kanyang
kung saan siya nag-react sa story na yon. And sabi nga natin, lagi-lagi naman may pamahiin na ganyan na huwag tutulugan ng patay. Kung meron ka rin mga same experiences na mga nabanggit, pwede mo once again sulitin na, isulat na or i-VM mo na sa amin sa pamamagitan syempre ng kung i-record sa cellphone mo, recorder yan, dapat malinis ang background, walang background noise, and then afterwards send mo rin sa same email, sindakstories2008@gmail.com. Alright, sana po nagets ng lahat. Ito na ang pinakahuling kwento natin at ito naman po ay mula kay aka Tetay. Yun ang sabi niya. Binahagi niya sa ating Facebook, so ito ang kanyang kwento. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Hindi ko na po pahahabain yung intro ko, Sir Red, pero isa po talaga ako sa mga na-hook sa mga stories nyo and request ko lamang po na sana'y maging everyday na rin or every night po ang inyong upload dahil kayo po talaga ang ginagawa kong pampatulog. Anyway, diretso na po tayo. Noong 2015 ay nagkakilala po kami ng kaibigan ko na kalaunan ay naging best friend ko. And let's call her Ann. Actually, bagong sali lamang po siya sa squad namin dun sa school. Cheering squad, sabi niya. Cheering squad namin sa school samantalang 2 years na rin naman po akong member dun. Dahil nga syempre, meron po kaming same na humor, same na kahiligan at talagang parehong-pareho din ng attitude. Lalong-lalo na sa pagiging kalog at kuripot, sabi niya dito. Kaya nagkasundo po kami. Talagang never kaming naubusan ng kwento at kulang na nga lang po talaga ay meron na rin kaming isang radio show at talagang sigurado kahit 3 hours yun na dire-diretsyong talk ay magagawa naming dalawa. But anyway, doon po sa aming squad ay meron po talaga kaming isa ring kinaiinisan at itago na lamang po natin siya sa pangalang Gina. Kung bakit kasi kami naiinis dahil ang feeling talaga niya. Yung bang parang ang bossy kung makapag-utos. One time nga inutusan niya ako na kuhanan siya ng tubig mula sa fountain at hindi lamang po yun, nasundan pa. Nakakairita din talaga Sir Red sapagkat kahit nga po yung coach namin sa cheering ay inuutusan niya. Palagi din po siyang masungit kahit wala naman din pong pumapansin o wala namang gumagawa sa kanya ng hindi maganda. Basta't every training o practice namin, ganyan ang naging ugali, napaka-bossy at talagang nagsusungit at wari hindi kumpleto ang isang buong araw namin nang hindi niya kami nabubwisit. Hanggang sa dumating nga sa punto Sir Red na niyaya ako ni Ann na pumunta ng Quiapo isang Sabado. Hindi na rin po kasi niya makontain yung ugaling iyon ni Gina. Kung kaya't sinabi niya sa akin na pagpunta namin ng Quiapo, bibili kami ng itim na kandila at titirikan daw namin si Gina. Kung paano kasi namin nalaman ito Sir Red dahil meron din akong napakinggan na isang istorya ninyo pero hindi po dito sa segment na ito kundi isa sa mga regular ninyong episode at kahit po sa KMJS noon ay napanood ko yung tungkol sa itim na kandila at ito'y mabibili po sa Quiapo dahil ang mga kandila doon di umano ay dinadasalan daw ng kung sino na may kapangyarihang itim. At kapag ipagtitirik mo nga daw ng kandilang itim yung kinaiinisan mo, mamalasin daw ito. Pero ang masaklap, meron din pala itong ibabalik sa'yo. Nung una Sir Red, kahit nagigilty ako kapag naiisip ko ito ngayon, pumayag ako. Naupos na rin kasi yung pasensya ko Sir Red kay Gina. Kasi kahit po
maayos na kausapin namin kahit po ng sino man sa aming mga buong kasama sa squad o kaya yung mga kaklase namin, wala pong epekto. Kaya ura-urada, nang dumating po kami sa Quiapo, hinanap agad namin yung mga nagtitinda ng kandila. Doon nga'y makikita mo rin yung iba-iba pang mga tindera ng iba't ibang kulay din ng mga kandila. At ang sabi pa nga nila, may kulay puti na kandila, pag itinirik mo ito kasama ng isang panalangin ay para daw ito sa iyong peace of mind. Habang yung pula naman ay para swertihin ka sa pag-ibig. Pero wala na rin po kaming naging pakialam sa ibang mga kandila na naroroon sapagkat talaga ang gusto namin ay yung itim lang. So nakapagtirik din kami at syempre tuwang-tuwa po si Ann kaso ini-expect na talaga niyang mamalasin na si Gina. Dumaan po kami saglit sa simbahan at nung naglalakad na kami papunta po ng LRT para makauwi na, meron pong matandang babae kaming nadaanan. Nawiwirduhan kami dito sa babae o matandang babaeng ito, Sir Red, dahil titig na titig siya sa amin. Hanggang sa nang nakalapit na nga po kami, bigla siya nag-offer ng, "Iha, oo, kayong dalawa. Lumapit kayo dito at huhulaan ko kayo. Sa konting donasyon lang ang kapalit." Kita ko naman sa mukha ni Ann yung interes sa bagay na yun, pero hinila ko na siya papunta dun kay nanay at sabi niya, "Tara na, gustong gusto ko talaga subukan yung hula na yan." So ginawa nga namin talaga, Sir Red. Tinatawanan ko lamang talaga yung kaibigan ko at nasabi ko hihintayin ko na lamang siya sa isang tabi kasi hindi nga ako naniniwala sa hula. Baka mamaya kasi ay mag-overthink lamang ako sa magiging hula sa akin. So lumipas ang ilang minuto, natapos din yung panghuhula kay Ann. So habang naglalakad kami papuntang LRT, tinanong ko siya tungkol sa resulta. Ang sabi niya, base sa hula sa kanya ng matanda, may mapapangasawa daw na moreno at mayaman. May-ari daw ng isang malaking business. At yun daw yung makakatuluyan ni Ann na sobra po niyang ikina-excite at ikinatuwa. Base din sa kwento niya, tila baga nagbigay din po ng abiso o ng babala yung matandang manghuhula sa pagsabing ingatan daw ni Ann palagi ang kanyang kalusugan. Sakitin kasi daw siya at madaling lapitan ng mga sakit. Ang pinakahuli, kailangan lamang din daw pong mag-ingat ni Ann sa katubigan kung nagsiswimming, sasakay ng barko at anything na related sa tubig. Nung tinitingnan ko nga si Ann, parang wala naman at hindi nag-sink in sa kanya yung hula. Makalipas ang ilang araw, nakalimutan na rin po namin lahat ng mga sinabi ng manghuhula. Ang pagkakaalala ko lamang ay meron pong isang importante na national meet or summit daw nung taon na 2015. Kaya halos isang linggo ay non-working holiday. Saktong umuwi daw yung tito ni Ann galing California kaya nagkaroon po sila ng family outing. Wala din po kaming training nun, Sir Red, kasi wala nga din pong pasok. So ang balita ko ay nasa Subic sila. 2 days and 1 night. Nung nagpunta o papunta pa lamang sila sa Subic ay ka-text ko pa po si Ann. Hindi daw niya ako makaka-text pagdating doon kasi isla daw yung kanilang pupuntahan at ang sabi ay wala daw pong signal. So talagang 2 days ay wala pong paramdam sa akin yung best friend ko. Ang sabi ko na lang sa kanya bilang reply ay mag-enjoy at mag-ingat. Pero ang ipinagtataka ko lamang, lumipas na ang 4 na araw, wala pa rin pong paramdam si Ann. Wala sa text, wala ding missed calls, wala din po siyang message o kahit man lang sa Facebook ay talagang offline.
sa isip ko na-extend yung bakasyon nila. Hanggang sa isang araw tinadtad ko na ng text si Ann. Kaso hindi pa rin po siya nagre-reply. Di ko alam kung maniniwala ako sa nabasa ko dahil may isa pong reply doon na okay. Wait lang. May isa pong reply doon sa lahat ng mga tinext ko ang talagang ikinagulat ko. Ang sabi sa text, tita daw iyon ni Ann at wala na daw ang best friend ko. Napakunot talaga ng husto ang noo ko noon. Iniisip ko kung gaguhan lang ba ito at ginagawa lang ito ni Ann sa akin. Pero sinabi niya sa karugtong na text nang nagpakilalang tiyahin ni Ann. Nang pauwi na daw sila galing isla, very unfortunate dahil tumaob daw ang bangka na sinasakyan nila dahil sa sobrang lakas ng hampas ng alon. Sa kasamaang palad po ay hindi daw kinaya ng best friend ko. Hindi din naman daw marunong lumango yung ibang kasama nila. Ngayon pa lamang daw nila iuuwi ang bangkay ng best friend ko dahil nagkaroon pa daw ng investigasyon. Iti-text na lamang daw ako ng katext kong yun na nagpakilalang tiyahin ng best friend ko sa iba pa daw pong update lalong-lalo na sa detalye ng burol ng best friend ko. Sa huli sinabi pa niya na ipanalangin ko na lamang daw ang kaluluwa nito. Hindi ko po alam si Red talaga yung mararamdaman ko na sandaling iyon pero imposible naman na pinaprank ako nang nagreply at isipin na si Ann lamang ito sapagkat una hindi po niya ugali ang magprank. Ikalawa, kapag nag-text ako, hindi reply sa as in through text ang gagawin niya kundi magre-reply iyon sa pamamagitan ng pagtawag sa akin. Nawirduhan man ako pero kinikilabutan ako at bigla ko po talagang naalala yung hula ng isang matanda sa Quiapo. Gulong-gulo yung isip ko hanggang sa natapos yung non-working holiday at nag-back to normal. Sobra talaga akong nanibago. Wala na nga si Ann. Wala na ang kasama ko sa squad. Dahil nga po sa hindi pa ako nakakapag-adjust sa lahat ng mga nalaman ko nitong mga nakalipas na araw at sa katotohanan na never ko nang makikita ang best friend ko. Hindi talaga ako nakapag-practice. Sobrang kalungkutan talagang lumulunod sa akin. Ang laki din po ng adjustment na ginawa po namin sa lahat na pre-practice namin. Since nabawasan po kami ng isa na hindi na mabubuo yung pyramid na ang tagal-tagal na po naming minamaster. Hanggang sa dumating yung araw ng kompetisyon. So habang binubuhat po namin si Gina, aksidenteng nadulas ang paa niya na naging dahilan para po siya ay malaglag. Napilayan siya sa sobrang taas ng pinagbagsakan niya at maaaring pumasok na nga sa isip ko ang naging epekto ng itim na kandilang itinirik namin. Matapos po nung competition na iyon, Sir Red, ay nag-back out na rin ako sa aming squad. Sinabi ko na lang na hindi na kaya ng aking katawan dahil kahit anong gawin ko'y naaalala ko si Ann. Hindi ko lang talaga kasi ganun kabilis nakalimutan ng lahat ng pinagsamahan namin pero kapag naiisip ko talaga ang mga nangyari mula sa pagtitirik ng itim na kandila at doon sa hula sa kanya, naghahalo ang lungkot at hilakbot ko. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Thank you so much sa kwentong iyong ibinahagi si aka Tetay.
And sana lahat na naka-move on na kahit papaano, may konting pitik pa rin sa memorya natin paminsan yung mga yumao na kakilala natin o kaya yung mga lalong-lalo na the biggest part of your life, isa talaga doon yung best friend, di ba? Yun nga, anyway, ang nais lamang din natin sabihin or sige sabihin natin isang tanong. Yung mga hula ba na katulad nito, coincidence lamang ba? Or talagang general na nabanggit lang ng nagpakilalang manghuhula? Ito bang mga pagtitirik ng mga itim-itim na kandila na ito, gaano ba ka-epektibo ito at ano ba yung mga pwedeng, may sa demonyo ba? Satanic ba yung dating ng mga ganito? Diba yung nagtirik ka ng itim na kandila and then na may basbas na sabing mamalasin yung pinagtirikan mo? Something like that. Diba? Ang daming question kung tutuusin, pero one of these days try nga natin pumunta dyan sa Actually kahit nga sa Quiapo, di ba, may mga binibenta daw yung mga ugat-ugat na parang panggayuma, yung galing sa mga malala ng sakit na hindi ma-detect sa mga ospital, na hindi magamot sa ospital, something like that, di ba? Kung ano pa man guys, kayo na pong bahala. Kung sakali meron ka na experience sa katulad po nito at isa ka talaga sa makapagpapatunay ng mga hula na ito, yung mga pagiging effective ng mga kandi-kandila na kung anong kulay-kulay dyan or mga dinasalan na mga oil or whatsoever, i-send mo na or i-compose mo na ang iyong story and then send sa sindakstories2008@gmail.com. Salamat sa lahat ng mga nakikinig ngayong gabi at mga humihigop ng mainit-init na kape ni Lola T. Siyempre, drip and steep coffee po yan. Bagong flavor, Irish cream. Meron pa rin tayo siyempre dyan ng mga hazelnut, butterscotch, barako. Hindi ko na alam kung ano pa yung mga ibang flavors na available pero pwede nyo nang puntahan HTV merch sa Shopee or sa TikTok shop para malaman nyo yung kung ano yung mga available flavors na po ngayon. Order na bago orderin ng iba. Salamat sa pakikinig ngayong gabing ito. Ako pong muli si Red, tuloy-tuloy lamang ang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid. HTV Positive. Love you guys. May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.